Kumusta mga brad? Dati nga po marami talaga nagsasabi na yung Yamaha Aerox at Yamaha NMAX mukha daw jet ski. Ganon nga po yung first impression ng mga tao dati nung bagong labas pa lang sila. Dito kasi sa atin yung mga nakasanayang style or design ng mga motor. Hindi talaga ganyan. Yung nakasanayang design kasi ng mga tao, yung katulad sa mga prehistoric na Honda Wave at Honda XRM. Simple pero rock. Sa ngayon kasi yung design ng mga motor, kakaiba na talaga. Mga design na hindi mo akalaing mag-i-exist. Pero ano't ano pa man, okay din naman. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Aminin nyo man sa hindi, noong una nga pong lumabas ang Yamaha Aerox at Yamaha NMAX dito sa Pilipinas, tinawag nyo rin itong jet ski. Pero kahit tinawag nyo siyang jet ski, hindi po siya nagalit. Ito kasing bakulo na to, tinawag na sir, nagalit. Pero alam nyo ba, bukod nga po sa nakasanayang Yamaha Aerox at Yamaha NMAX na palaging tinatawag na jet ski, meron nga pong isang motor or isang scooter na talagang mukha talagang jet ski. Mas mukha pa nga siyang jet ski sa jet ski. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, aba, jet ski talaga. Dagat na lang ang kulang. Pero ang totoo, hindi po siya jet ski. Motor po siya. Isa po siyang maxi scooter. At panigurado may magsasabi na naman, pangit naman yan. Buhay pa ba nag-design yan? O diba? Panigurado yun talaga sasabihin ng mga tao. Pero kahit ganun nga po yung pag-iisip nila or yung paningin nila dito sa motor na ito, may mga tao pa rin talaga na na-appreciate yung kagandahan niya. Sabi nga nila, kanya-kanya tayo ng taste, kanya-kanya din tayo ng trip, kaya walang basagan ng trip. At ang maxi scooter nga po na ito ay nanggaling kay Suzuki, na kung saan nga po dun din po nanggaling ang Suzuki Avinis, na tinawag nga din po ng mga tao na pangit daw. Ganon nga po ka-judgmental yung mga tao. Kahit hindi sila inaano, mahilig pa rin silang mang-ano. Para nga po sa mga hindi nakalam, ang motor nga po na ito ay nilabas noon pang 2008 hanggang 2012 na may pangalan nga pong Suzuki Gemma 250. While una nga po itong ipinakita doon sa Japan taong 2007 sa isang motorcycle show. At pagdating na 2008 nilabas na siya sa Japan. At nilabas din po siya sa maraming bansa dito sa Asia. Hindi kasali ang Pilipinas. O diba? Alam kasi niya, nalalaitin lang siya. Kaya tabla-tabla na lang muna. Pero doon nga po sa ibang Asian country, hindi po nila nakita ang motor na ito as pangit or isang jet ski. Kasi ang nakikita po nila dito sa maxi scooter na ito ay isang astig na motor at isang komportableng touring bike. Kaya doon po natin makikita ang pagkakaiba natin sa kanila. Yung pangit para sa atin, gwapo para sa kanila. Siguro yung pangit sa kanila, gwapo din para sa atin. Maliban na sa bayot na to. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Gemma 250 na mayroong 249 cubic centimeter engine displacement. Ito nga po ay single cylinder at naka-dual overhead cam with 4 valves. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 22 horsepower, 7,500 RPM, 22 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 130 km/h. Pero kung dinala lang sana sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 180 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 36 km/liter. So para nga po sa isang maxi scooter na 250cc na kumukonsumo ng 36 km/liter, napakatipid na po nun. Yung Mio ko kasi parang palaging nagkikrave ng gasolina. Ang sukat na kanyang gulong 120/80/14 sa harap at 150/70/13 sa likuran. Syempre parehas po itong naka-tubeless. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito nga po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Pero wala po siyang ABS. Pero okay lang naman yun. Ang importante wag kang mamote at palagi kang magdadasal. Ang kanyang seat height ay mataas sa 705mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. So doon pa nga lang po sa seat height niya, komportable ka na talaga. Basta wag ka lang makatulog sa sobrang komportable. Okay na yun. At kung makikita nga po natin, relax din po yung positioning ng kanyang angkas.
or nung kanyang backride. Kasi nga meron po siyang masasandalan. O diba? Pwede pa siya makatulog. Pero pwede din siyang mahulog. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 210 kilograms. So malinaw po na hindi rin po talaga biro or hindi basta-basta yung timbang niya. Mabigat po talaga siya. Pero panigurado naman dyan kapag tumatakbo na yan, magaan na yan. Doon mo na rin mararamdaman yung comfort niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din po. At bulb type naman yung kanyang mga signal lights. At kung mapapansin nga po natin yung headlight niya, iba din talaga. Malapad siya. Hindi siya ganoon kagara pero may dating. Yung dalawang bilog niya sa loob. Yan, bilog ba yung isa? Para siyang mata ng isda. Tapos yung signal light naman niya, pahaba din. Ang kanyang gauge panel kung mapapansin nga po natin, classic na classic din talaga yung pagkakadesign nila. Ito nga po ay mayroong 4 na bilog na analog at may maliit na digital. At iba din talaga siya kung ikukumpara natin sa mga bagong motor ngayon. Pero para sa akin sakto lang din naman. Bumagay lang din naman. Syempre hindi din po ito nakakilis, disusi pa din po siya. At kung mapapansin nga po natin dito sa may kaliwang bahagi, meron po siyang handbrake na parang katulad nga po sa mga kotse, na kapag naka-park mode ka nga po, pwede mo siyang iangat para kahit nasa palusong ka na bahagi, hindi po siya tatakbo. Pero dito, alam kong hindi ka talaga tatakbo sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil nga mukhang bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang galon. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang compartment. So therefore, ang motor na ito ay recommended. At regarding nga po sa naging presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng $5,000 US. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 292,000 pesos. So kayo na pong bahala mag-isip kung mahal ba o mura. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.